Welcome po sa Forum International. Ako po si Lovely Pastor at narito na po ang mga balita sa wikang Tagalog. Balita mula sa Italia, balitang politika, si Silvio Berlusconi ay bumagsak na bilang pagkasenador. Ang boto sa Palazzo Madama ay dumating ng mga bandang 5:47 ng hapon. Ang mga boto para sa pag-alis si Berlusconi matapos na nahatulan sa proseso ng Mediaset sa batayan ng Severino Law, PD, M5, CEL at Civic Choice. Ang mga kontra naman sa kanyang pag-alis ay ang Forza Italia, GAL, New Centrodestra at ang League. Ang pagbagsak kay Berlusconi ay napagdesisyonan na pagkatapos tanggihan ang lahat ng 9 na agenda kasalungat sa mga desisyon ng Komite ng Halalan na noon ay pumapabor. Isa pang balita tungkol sa pedophilia. Naparatangan na ang mga kliyente ng baby gang. Ito ay nagiging napakahabang listahan na ng mga kalalakihin dito sa Roma. Karamihan sa kanila ay mga edad 40s at pawang mga profesional at ang mga ito ay pinapunta sa istasyon ng pulis upang tunggapin ang kasalanan o sa halip upang sabihin ang maliit na katotohanan tungkol sa iskandalo na sinasabing Lolita na sa ngayon ay 6 na ang nakukulong. Ang mga kliyente na umamin na ang parehong nakatungong ulo pagdating sa himpilan ng mga pulis. Isinuwalat din nila na nagkaroon sila ng sex relationship sa mga baby fireflies kung tawagin at naniniwala daw sila na ang mga baby fireflies ay napakabata nga pero napaka-mature daw ang mga ito na pawang mga 18 years old. Sa finance news naman, sa dami ng pera upang pondohan ang mga social card na posibleng magkaroon ito ng experiment o sa mga ibang lungsod. Isang mas mahusay na sakripisyo na kinakailangan para sa mga pensyonado sa pagpapakilala ng Contribution of Solidarity na may 6% umpisa sa taunang allowance na halos 90,000 upang makakuha ng isang cut ng 18% para sa mga lampas ng mga 193,000 euro. Ito ang mga bagong balita na nakapaloob sa mga pinakabago at malaking stable laws na kung saan ang gobyerno ay nakakuha ng isang boto ng pagtitiwala sa Senado. Balita mula sa SILSE, inaprubahan ng Senado ang extension ng mga social card para sa mga imigrante, pati na rin ang mga para sa mga Italians kahit na mga EU citizens o miyembro ng pamilya ng mga Italyano o kaya ang mga non-EU citizens ng isang estado, miyembro at maging ang mga dayuhang may mga permeso de soggiorno o kaya may permisong permanent of stay o mga dayuhang may easy permanent of stay. Ang mga social card ay isang credit card kung saan ang estado ay nagcha-charge ng 80 euro every 2 months na gagamitin upang bumili ng pagkain o gamot o upang magbayad ng mga bill para sa kuryente at gas. Para din ito sa mga batang below 3 years old na papanguna ang may-ari at ang mga title holder o para sa mga matatanda na may 65 years old na mas higit na nangangailangan. Sa kasong ito, sa katunayan, ayon sa Economic Equivalent Situation, ito ay valid lamang para sa mga mamamayan na may yearly income na 6,700 euro sa isang taon. Balita naman po mula sa Pilipinas, trahedya mula sa fireworks sa Dagupan City. 18 katao ang nagtamo ng mga pasok sa katawan makaraang mistulang nagwala ang fireworks display bilang pagsalubong sa selebrasyon ng Christ the King. Matapos tumugin ng mga tao ang misa na ginanap sa katedral kahapon ng hapon sa Dagupan City. Ang Christ the King ang hudyat ng pagpasok ng Kapaskuhan ng Simbahang Katolika bilang paghahanda sa pagdating ng kapanakan ni Jesus Cristo. Batay sa ulat ng Dagupan City Police, matapos ang ginanap na misa ni Archbishop Socrates Villegas sa St. John Metropolitan Cathedral alas 6 ng gabi, ay sinundan ito ng tradisyonal na fireworks ng mga mananampalataya. Pero sa kasamaang palad ay tila nagwala ang fireworks at tumama sa ilang mananampalataya. Inihayag naman ni Socrates na hindi sinadya ang pangyayari at nangakong tutulungan sa pinansyal para sa pagpapagamot ang mga nasaktan na dinala sa ospital.
Pero pagkatapos nalapatan ng lunas, agad din namang nakalabas ng ospital ang mga ito. Mahigit 10,000 na mananampalataya ang dumumog sa loob at labas ng simbahan, pati ang mga katabing lansangan ay nakupahan na rin para makasama lamang sa selebrasyon ng misa. Isa pang balita mula sa Pilipinas, minahan sa Albay sumabog. 2 ang kumpirmadong patay habang 2 pa ang nasa critical na kondisyon matapos ang naganap na pagsabog sa isang minahan ng carbon sa isla ng Batan sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. Kahapon ayon sa ulat ng opisyal ng pulisya. Kinilala ni Senior Inspector Arthur Gomez, tagapagsalita ng Albay Police Provincial Office, ang mga nasawing biktima na sina Antonio Grageda at Gerson de la Cruz, nagad nasawi ng maganap ang pagsabog. Samantala, nasa malubhang kalagayan sa pagamutan ang 2 pang kasamahan ng mga ito sa nakilalang sina Boyan Moises, 43 years old, at Christian Santillan, 31 years old, pawang mga residente ng Isla Batan ng nabatid na barangay. Ayon sa inisyal na ulat na nakarating sa tanggapan ni Gomez, naganap ang insidente kahapon ng umaga matapos makarinig na ng isang malakas na pagsabog ang mga residente ng barangay Bagaw-Bawan mula sa isang minahan, kaya agad nila itong tinungo upang alamin ang pangyayari. Salamat po sa pagsusubaybay. Ito po si Lovely Pastor at ito po ang Forum International News sa wikang Tagalog. Maaring makakita pa ng iba pang news at events sa aming website na www.forumpress.it.